I think dapat kay Castro, spokesdog. Kasi baliw talaga eh. Alam mo, itong si Castro, ako ang kapatid o magulang, nakakahiya. Kasi talagang everyday natatagpuan siyang tanga, everyday natatagpuan siyang bobo. Pakinggan nga muna natin. Yung below 16, pero po hindi siya below 16. So yung 15 po ba below 16? My God, paano nakapasa sa abogasya ito? 'Di ba? Tignan muna natin yung pagiging aso niya. Sa initial evaluation, Ay, nagkaroon sila ng press con, nagkaroon sila ng sarsuela everyday. iniisip po will send, but nagkamali yung isa dahil above 15 na siya, pwede na po siyang itry as dahil above 15 years old na po siya, tapos may Pero below 16 siya, sir. nasa tamang pag-iisip po sa initial evaluation natin sa kanila, ma'am. So, most probably, iniisip po nila that they will escape, they'll be exempted from criminal liability, ma'am. But nagkamali yung isa dahil above 15 na siya, pwede Okay. po siyang itry as dahil above 15 years old na po siya, tapos may Pero below 16 siya, sir. nasa tamang pag-iisip. My God. 'Di ba? Self-explanatory, no explanation needed. Bobo, boba talaga yung abugaga itong spokesdog ng gobyernong Bangag. So anyway, meron pa siyang patutsada na hindi daw terorista ang mga bata. So parang kinumpara pa niya yung panahon ni PRRD, yung mga insidente dahil nga nagsalita si Inday Sara tungkol sa paigtingin yung intelligence gathering. Alright? So, ang pagkakaunawa kasi nitong boba, pag sinabi mong intelligence, intel, para lang sa mga terorista. Nakita niya? Akala niya para lang sa mga terorista. Pakinggan pa natin yung isa. Ang tama niya, ang kabubuan. Terorista, di ang Oh. nagsagawa. September. Ibig sabihin, estudyante, dapat pinomonitor para sa intelligence gathering. Hindi sila mga terorista. Kita mo? Kaya mo, gaga Sila ay talaga. mga estudyanteng, Ah. ibig sabihin, estudyante, dapat pinomonitor para sa intelligence gathering. Hindi sila mga terorista. Alam mo, sa totoo Sila lang, ay mga estudyanteng, effective talaga siya, no? Effective yung pagiging boba niya. Lalong lumalabas yung pagiging bobo niya. Sabi niya. mukhang di umanong sa online gaming. Mukha Na umanong madalas- gumon lang. Alam mo, let's talk about intelligence gathering. Yung mga pagmumonitor sa mga bata sa mga eskwelahan, dapat paigtingin. Katulad dito sa, di ba, nangyayari sa Amerika, ang dami mga shootings. So sa Pilipinas, dahil nga nagsisimula, sa panahon ni Bangag, yung ganitong klaseng krimen, dapat bigyan ng pondo ng gobyerno or may pondo na actually ang Department of Education, laanan ng extra, kumbaga extra care, 'di ba? Bigyan ng pansin, 'di ba? Mag-gather ng information. Hindi lang when you say intelligence, that's information. Hindi lang yan dahil lagi natin naririnig intelligence, gathering intelligence para lang sa mga terorista. Mag-gather ka ng information kung ano ba yung mga galawan ng mga bata. Let's say, for example, yung mga gangs, di ba, yung mga gang-gang na ganyan. So, dapat dahil sa mga pangyayari, matututo yung gobyerno na gumawa, okay, ng hakbang para yung mga bata, bago pa sila malulong sa masamang bisyo, o gumawa ng ganitong klaseng krimen na walang habas na mamamaril na lang, ang mga polis na mga supot or ating mga men and women in uniform, imbis na nakabantay dyan sa Malacanang dahil takot baka bumagsak na si Bangag anytime, supunan yung mga eskwelahan para malaman nila kung ano yung babantayan nila. Hindi naman sinabing pumasok sila sa loob. Babantayan nila, dapat man lang bawat eskwelahan, merong mga nakarendang police dyan na nagmamasid kahit na naka-undercover, di ba? Dahil ang mga sinasabi ng mga human rights chuba-chucho dyan, ang eskwelahan parang safe haven, mga batay nandiyan dyan, dapat tatakot sa mga pulis, Dito sa LA, makita mo to yung morning, yung mga pulis dito napansin ko, talagang laging may mga pulis every morning na pumasok yung mga bata. Dahil sa, sa mga shooting incidents na rin. Pero itong gagang to, okay, napaka-effective niyang lumabas talaga everyday na nagbuka siyang bobo. As in, sobrang bobo. Tapusin natin kung sabi niya.
Kung yan ang sinasabi niya na dapat na minomonitor through an intelligence gathering, bakit kaya noong 2019 sa Masili National High School, Calamba, Laguna, Then, deflection. Okay? Ayaw nila sagutin, ayaw nila, parang si Noy Jabnoy, yung kaka-celebrate lang ng death anniversary niya. Di ba? Kapag may mga pangyayari, alright, may mga krimen, ibabalik, sisihin yung mga nakaraan na administrasyon. Walang pinagkaiba sa, sa mga dilawan, ito mga putang inang ito. Pakinggan natin. ng barilan sa loob ng classroom? Isang 15-year-old, grade 7 student ang involved. This is 2019. It occurred. Kung balikan kaya natin ang mga pinapatay, pinagurgor ng Marcos Sr., di ba? Huwag tayo mag-move on. Yung pinapatay ni Marcos Sr., lahat ng mga pinapatay nila doon, ng mga dilawan din, na kiniklaim nila, kaya sila nag-aklas noong 1987, 1986. Di ba? Kaya sila nagkaroon kaya nag-change of government dahil sa pag-aklas, di ba? Balikan natin. Ulit-ulitin natin yung mga pinagugurgor. So, ang tawag dito, mga palangga, sa ginagawa nito ni Clarissa Castro, deflection. Yung kanilang mga kasalanan sa kasulukuyang panahon, i-deflect nila para, hindi lang naman kaming sa gobyerno namin, hindi lang naman kami ang may namatayan eh. Kaya dapat isisi natin sa nakaraan. Diba? Demonyo talaga, sabi ni Crazy B. Sabi niya. Hindi Kompleto siya with visual aid, Ang sabi ni Sarah, higpitan, i-improve. Dahil sa mga pangyayaring ito, okay, hindi naman sinasabi ni Sarah na, ay, wala kasi kayong intelligence report, kaya nagkaganito ang nangyari, nagkapatayan ng ganyan. Hindi sinabi ni Sarah yun, boba. Di ba? Dahil sa mga pangyayari ngayon, na ang mga bata ay sinabi mong hayop ka, naggumon sa sa mga laro online. 'Di ba? Hindi niya sinabi na wala kasi kayong ganito ganyan eh. Ang sabi, imbis na pinagkakaabalahan nyo sa impeachment at sa lahat ng pagdanakaw ng kaban ng bayan, ay i-improve. Yan ang ibig sabihin, boba ka kasi talaga. Paano ka nakapasanggaga ka? Tara-tara. po saya. Bomb. Okay. Philippines bomb, Davao attack. Okay? So lahat na ng mga pagyayari, dineflect niya na. Unang-una, hindi yun bomb yun. B, pronounced without B. Alam mo, basic English lang yan. Although hindi naman tayo perfect, nagkakamali din tayo sa mga pronunciation. Pero Clarissa, you pronounce it com, lam, like yung suklay. You pronounce it com without B. Hindi comb. Bomb. Hindi bomb. Bomb. Diba? Simple lang yan. Basic English lang yan. Although hindi naman lahat ng pronunciation alam natin. Sabi nga, nagkakamali tayo. Pero itong abogadang ito, yan basic yan, elementary yan. Lam, hindi lam. Kapag may mga nangyayari, babalikan nila yung nakaraan. Ito din naman nangyari. Hindi leadership yan. Hindi ganyan ang gobyerno. Di ba? Si PRRD, hindi ganyan. Si Abnoy, ganyan. Magkasama-sama sila mga abnormal. Na kapag may nangyayari, isisisi. So isisi natin lahat in the past. Na kapag may nangyari, may nangyari din, may patayan din. You can improve. You learn from your mistakes. You learn from that incident.